Magandang hapon po. Nagsagawa ng briefing ang Department of Foreign Affairs bilang pag-update sa pag-monitor nila sa Japan matapos tamaan ito ng lindol at tsunami. Muling binigyang diin ng ahensya, wala pang impormasyon kung may Pilipinong nasaktan o nasawi sa kalamidad. Mula sa DFA may live report si Bernadette Reyes. Bernadette? Tina, sa katatapos nga na media briefing dito sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs, sinabi ng mga opisyal na hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa raw na ipapaulat na nasaktan o nasawing Pilipino sa naganap na lindol kahapon sa Japan. Samantala sa pinakahuling tala naman ng Japanese media ay sinasabing umakyat na raw sa 432 ang bilang ng mga kumpirmadong patay. Mahigit 1,100 naman ang nasaktan, habang mahigit 700 naman ang nawawala pa rin hanggang sa mga sandaling ito. Pinaka naapektuhan ang mga lugar ng Iwate, Fukushima at Miyagi. Tinatayang humigit kumulang 4,000 Pilipino ang naroroon sa Tohoku region. Ang isa raw sa mga balakid na nakikita ng DFA sa kanilang pagkuha ng karagdagang impormasyon ay ang pagkasira ng mga communication lines sa lugar. Pero sa sandali raw na ligtas ng puntahan, ang Sendai area ay agad daw tutungo ang miyembro ng Honorary Consulate para tiyaking ligtas ang mga Pilipino na naroroon. Samantala ayon sa DFA, patuloy raw ang kanilang pakikipag-ugnayan sa 4 na Honorary Consulates sa Japan. Kabilang na riyan ang mga honorary consulates sa Sapporo, Morioka, Nagoya at Naha. Samantala, ayon pa sa DFA, wala naman daw dapat ipag-alala ang mga kamag-anak, ang mga Pilipino may kamag-anak sa southwestern region ng Japan dahil hindi naman daw ito gaanong naapektuhan ng lindol. At hanggang sa mga sandaling ito ay wala pang ipinapairal na travel advisory sa lugar dahil bukas pa naman daw ang Narita Airport at isa pang airport sa Osaka, Japan. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa DFA. Balik sa iyo, Tina. Maraming salamat, Bernadette Reyes. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Tina Panganiban Perez. They're calling for help. Rescue operation sa mga survivor. Sinimulan na isang araw matapos ang lindol at tsunami sa Japan. Tutukan sa 24 oras weekend dahil hindi natutulog ang balita. Mamaya pagkatapos ng Kapuso Film Festival.